Guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa Seascape. Bumalik tayo dito para kumain ulit. Kasi nagustuhan namin yung mga seafood. At saka, treat kami ni Alvin ngayon dahil si Alvin bagong sahod sa YouTube. Yung mga YouTuber na mga ano natin. Salamat kay Alvin. Parang suplado si Alvin. Dapat Parang ayaw yan naman yung green si Alvin bagong sahod sa YouTube. Kaya mag-treat siya ngayon. So kami naman yung iti-treat niya. Sa Seascape dahil parang pangmayaman siya. So nakita mo yung sunset, yung view. Wala pa palang sun. Oh, kakain dito si Diwata. Ay, dito tayo sa gitna dumaan para at least ano. Ayan. Seascape Village. Ay, Nandito tayo. dito ako. Picture. Ulaga. Picture. Ay, ganda sana thumbnail, oh. Wait lang. Sabihin mo. Guys, Tapos ka mo dito. Para makita ang buo. Welcome to Seascape Village. galing. Ulaga. May ano dito, oh. Wala talaga tao ganitong oras. Alam kung bakit? Ang bukas nitong mga ganito, yung open air is 5 p.m. pa. So this time, alas 3 pa lang. Wala talagang tao kasi sarado pa to. Pero yung mga restaurant nila, bukas na. Pero itong open air, sarado pa to. At siyempre guys, dito tayo sa token natin. Dito tayo pupunta sa Asian Taste. Ayan, dito tayo sa Asian Taste. Hello. Doon yan sa kabila. So ayan guys. Dahil wala akong pambayad dito sa Seascape sa Asian Taste, matutulog muna ako. Gisingin nyo lang ako daw sa kayo kumain. Kuran buhangin na ngayon, di ba? Dating dagat ito, na kung saan dito kami nangunguha ng tahong, dito kami tumatambay, tapos dito dati maraming naliligo, maraming nagiinuman dyan. Pag rumaraan pa ako aura-aura sa dito na pag inuman ako dito ng mga naliligo, at saka dito kami nangunguha ng tahong. Ngayon kasi, tinambakan na sila ng buhangin, kaya wala na yung tahong, wala na yung isda, na wala na din yung mga taong pupunta dito ng pagkarami-rami. Sana kaya sila lumipat, Yung mga no? naliligo, no? May alam ba kayo saan sila lumipat para mapuntahan ko ulit? Kasi nakita ko dito, puro buhangin na siya. Pero dati dito, si Alvin TV, nagpa-vlog dito sa Dynamite, naalala niyo pa ba yun? So ito yon, tambakan na sila ngayon. Pero balita ko guys, may good news pa rin dito, no? Kasi may nagkwento sa akin yung kapitbahay namin, Chismosa, na sabi, tatanggalin daw ulit yung buhangin mga 300 meters para gawin ulit dagat. So, good news niyan para dito, para gumanda ulit yung view. Pero hindi ako sure ha, kasi balita lang yan ng kapitbahay kong Chismosa. So, hindi natin alam. Sana totoo, no, ang kwento niya kahit na isang beses lang siya magsabi ng totoo, basta totoo yung sinasabi niya. So yun lang, pinakita ko lang. Tapos ngayon, break time pa sila. Waiting kami kung sino daw ang mag-order, sino ang magluluto kasi busy pa sila dito dahil break time din pagdating namin. So, ikot-ikot muna tayo. Diyan ka rin ba natutulog minsan, Diwata? Ay yes! May dala akong mga kumot dyan. Dyan ako natutulog unan. Dyan ako talaga nakatira. Oo. Grabe, no? Kaya, itong lugar na to, memorable to sa akin. So ngayon naman iba, kumbaga parang wala naman ako doon, nandito tayo sa taas kasi doon ako tayo dadaan. No? Pero ano, mas maganda dyan talaga kasi dati napaka-presko ng hangin dyan, napaka-fresh ng mga seafoods dyan, mga tahong, kung ano-ano pang isda, tilapia dyan, mga mistisang bangos na nakukuha namin dyan. Kasi marami mga isda dyan dati, iba-iba. So ngayon, ito nga yung itsura niya dati, oh. Yan, oh. Ayan, ganyan dati siya kaganda. Buti may picture pa sila, no? Ayan, ito dati sila dito. Dagat pa yan at saka may tubig pa dyan. So ako naman dati, kasi nasa taas to dito sila nakapwisto. So ako dati nandun sa kabila. Pero mas malapit ako sa dagat na kung saan doon ako nanguha ng tahong at kung ano-ano pa. So diyan kami nagsiswimming. Nakita mo naman dati yung ganda niya, oh. Ba? Ayan ang itsura niya dati. So ngayon, Sunset viewing. oo, sunset viewing talaga siya ito, sunset viewing. Kaya naman pagdating na ng hapon, ang dami-dami na ditong pupunta para saksihan ang paglubog at pag-alitaw ng sunset natin. So kaya ngayon parang naging malungkot siya kasi naging ano na siya, naging buhangin. Kaya wala na din masyadong pupunta na marami kasi wala na yung dagat. Tapos bawal na din kasi nga ginagawa nila sa ngayon. So yun nga, pag naaamoy mo yung fresh na hangin at saka hinahampas ka ng mga alon, tapos nag-iimot ka na mag-isa, so parang nakaka-refresh ng utak. Kasi dati, di ba, yun nga yung mga time na yun na hindi pa tayo Diwata Paris, kumbaga parang magulo pa ang mundo natin noon.
So dito ako nagtatambay para ma-relax yung utak ko, para maging ma-refresh. At the same time, marami tayong nakikita na mga magagandang tanawin at mga lalaking nagiinuman dito. Kaya dati talaga itong lugar na to, pakita mo, hindi ako nawawala dito dati. So masaya din ako dahil nandito ako ngayon, nakikita ko pa rin siya kahit nawala na yung dagat. Pero yung alaala mo, na magandang mga alaala dito sa lugar na to, hindi na mawawala yun. So yan ang hinahanap ko sa lugar nito kasi napaka-peaceful dito. Alam mo ba yung pakiramdam na malungkot ang buhay mo tapos pag nahampas ka ng mga alon na basa ka dyan sa may gilid, alam mo yung nare-refresh yung utak mo, nakaka-relax siya. So parang ganun yung pakiramdam ko dati. Kaya naman, pag nandito talaga tayo, buti na lang napunta tayo dito, hindi naman pwede na hindi natin talaga siya maalala. Kaya naman tingnan natin ulit. So ayan. Diba ayan, sabi ko sa inyo na sinabi ng kapitbahay ko, nagtsismusa doon sa amin, natatanggalin nila ulit yung yung buhangin para bumalik ulit yung dagat kahit lang metro lang. So napakaganda niyan, napakagandang balita kasi yung mga pupunta dito, marirelax ulit sila at marirefresh sila at napakaganda talaga ng tanawin. May kita naman natin ulit yung sunset. At saka hindi ko alam kung itong ano bang tawag dito, crane, yung gumaganong ganon. Kung nagtatanggal na ba siya, inaalis niya na yung mga buhangin dyan na bago or ginagawa. So hindi pa natin malinaw kasi hindi ko pa naman nakakausap yung nag-driver ng nandoon kasi bawal pumunta. So sana yun na yun, yung ibabalik na ulit yung dagat dito. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo at pininto ko lang yung mga karanasan ko dito sa lugar na ito. So alam niyo na, gusto ko lang sa inyo, dati wala pa yan, may baliti dyan sa may gilid ng Sofitel, dyan kami nakatira, may malaking puno dyan. Bago pa itong gawin, itong lugar na to, kasi matagal na ako sa lugar na to. So ngayon, pinagbawal dyan yung mga nakatira, kasi damuhan to dati dito eh. So ngayon, nung pinagbawal dyan, lumipat kami dito, dyan, sa area na yan, hanggang doon. Tapos mga damuhan to dati dito, kaya itong lugar na to, very memorable at very parang ang laki lang naging party niyo sa buhay ko. So kaya pinikwento ko lang sa inyo lahat. Nalipag ka lang sa kabilang ilog. Tapos so ayan guys, dati sabi nga nila hanggang tingin lang kami dito sa lugar na to, pero 'di ba? God is good talaga all the time. Kasi ngayon nandito ako para tikman ko naman yung mga tinda rito, yung mga kainan dito na hindi ko nasubukan dati. So let's go. Dahil pinakita ko na sa inyo at nagkwento na ako, pinix ko na, kwento ko na napaka-memorable nitong lugar na ito. So babalik na tayo doon sa restaurant at kakain na tayo. Buti nga ngayon maswerte tayo dahil 'di ba si Alvin, treat niya tayo ngayon. Salamat, Alvin. Alvin, thank you. Thank you, Alvin. So ayan guys, kain na tayo. So ito ang na-order namin. Meron tayong steam halabos na swahi. At syempre meron tayong adobong pusit. At meron tayong salmon belly na sinabawan. Tapos meron tayong chop suey. Pero meron pa tayong sashimi na salmon. Tapos meron pa tayong steam na pampano. So wala pa yun. Medyo gutom na kami. So huwag natin hintayin yung kumain na tayo. So ayan mga order natin. Wow. Kain na boys. Wow, salamat Diwata at salamat Alvin. Alvin yung So guys, ito na yung So ayan, tapos na tayo kumain. Balik na tayo sa Parisan. Ipakita mo yung pinagkainan natin. Tapos syempre, let's go na. Bye bye bye.